Mo, testing natin yung tatlo nating busina. Okay, magandang araw mga boss. Today, tuturuan ko kayo mag-install ng tatlong busina dito sa motor gamit lang ng isang relay. So, ito yung mga ikakabit natin na busina. So, gagawin ko tatlo yan para medyo malakas yung busina natin. Isang relay lang yung gagamitin natin, yung pang busina. So, pakinggan muna natin yung ating tunog ng single horn. Ang una natin gagawin dito mga boss, hanapan muna natin ng pwesto yung ating tatlong busina. So para yung wiring kasi madali na lang yon. Yung pwesto lang muna yung hanapan natin. So bali dito ko na lang siya i-connect diyan sa bolt ng aking stock na horn. So tatanggalin natin 'yan. So okay mga boss, natanggalan na natin. Bali ito yung ating stock na bolt. Ang gagawin natin para malagyan natin yung dalawang busina, hahabaan natin siya ng konti. So ito yung ipapalit natin, tapos ito yung stock. So bali ang ikakabit natin diyan, ito yung medyo mahaba siya. So ganyan lang gagawin natin diyan mga boss. I-connect natin yung ground. Ilalagay natin yan yung ground. Sasabay natin sa pagtornilyo natin. Kasabay ng tatlong busina. Tapos doon din natin siya itutornilyo doon sa may pinagtanggalan ng stock na tornilyo natin. O yung stock na bolt natin. So yun mga boss, napwesto na natin yung ating tatlong busina. So ginamitan lang natin ng isang bolt. Okay naman yan kasi matibay naman yan. Ganyan. So yan na yung ating tatlong busina. So ngayon naman, sa wiring naman tayo. So una mga boss, baklasin lang muna natin tong wiring natin. Yung tape, tanggalin muna natin yung tape. Okay mga boss, nabaklas na natin yung electrical tape. So dito naman tayo ngayon sa wiring. So ito yung ating relay. Ito rin yung gagamitin natin. May idadagdag lang tayo na konting wiring. Kasi nga tatlo yung busina na ikakabit natin. So tinanggal ko lang muna yung relay ko. Itong kulay puti na yan. Ayan, yung dalawa na yan, 85, 86 yan. Galing sa relay. Nakakonect siya sa stock horn. Yung wiring ng busina nyo, yung dalawa doon. Yan, yung sa stock. I-connect nyo yun sa 85 tsaka 86. So, yun na. May connection ng 85 tsaka 86 nyo. Tapos yung 30 naman, yan, yung tinuro ko dyan. Ayan, kulay pula na yan. Papunta naman yan dito sa ating ignition switch sa kulay pula. Yung kulay pula mga boss, ayan yung nakadirekta papunta sa ating battery. So pwede mo naman siyang idirekta sa battery. Kaya lang sa akin kasi wala akong mahabang wire. Kaya dito ko na lang i-connect sa kulay red. Dahil yung kulay red na yan, dun din naman yan nakadiretso dun sa may battery. At dumaan din yan ng fuse. Kaya safe din yan. So yan yun, yung karugtong yan nilagay. Nakakonect yan sa 30. Tapos, yung 87 ko naman, galing sa relay ko, yung kulay dilaw na yan, dito yan nakakonect sa stock horn ko. So, binunot ko lang. Wala na tayong gagalawin dyan mga boss. Magdadagdag lang tayo ng wiring. Tapos ngayon, ito namang 87.0 na yan, yung nasa gitna, yan yung walang connection. Ngayon, i-connect kayo natin yan sa
sa mga ikakabit natin na bagong busina. So bago yun mga boss, kailangan natin ng extra na 4 na terminal na yung ganyang klaseng terminal pang busina. So kailangan natin yan para magamit natin dito sa ating busina na ikakabit natin. So bali ito mga boss, yung isang terminal na kinabit ko sa dinagdag ko na busina, i-connect ko yan dito sa may 870 yung nasa gitna. Bali magdurugtong lang ako dyan ng extra na wire. Next naman, kunin ulit natin yung isang terminal natin sa pangbusina natin. Connect natin sa isang terminal ng ating busina na bagong ikakabit. Pagkatapos, durugtong din tayo dyan ng wire. Yan, extra wire ko lang yan. Dinugtong ko siya. Iko-connect ko din yan dito sa may 870. Dito sa may gitna ng aking relay. Yan, papagsamahin ko lang yan yung dalawa na yan. Yung dalawa na yan mga boss, yan yung aking positive ng busina. So dyan ko siya kinonect sa gitna ng aking relay. Number 870. Yan, nakakonect na siya mga boss. Yan yung aking 870 sa relay. So kinonect ko yung isa sa may busina, yung isa naman sa isang busina pa. Tapos mga boss, lalagyan ko lang ng tape to yung dulo ng aking terminal kasi positive kasi yan. Kaya lalagyan natin ng tape. Kabilaan pati isa. So ito mga boss, okay na yung connection ng aking positive ng dalawang bago kong busina. So next naman, kunin ulit natin yung dalawang terminal natin. Yung ganitong klaseng terminal. Tapos i-connect naman natin siya dun sa isang terminal ng ating busina. So yan yung ating magsisilbing ground. So okay mga boss, babalatan natin tong ating ground. Tapos i-connect natin yung dalawang dinugtong natin na terminal sa ating dalawang bago na busina. So bali yun yung magsisilbang ground natin. So babalatan ko lang to mga boss. Ito yung body ground to nakakonect. Tapos yung dalawang bakante sa busina, dito natin i-connect yun sa babalatan natin na wire. So yun yung body ground natin para gumana yung ating busina. So ito mga boss, ito yung dinugtong ko na wire galing dun sa isang terminal ng aking bagong busina. Iko-connect ko lang siya dito sa may So ito yon yung nakakonect dito sa busina ko. Iko-connect ko siya sa may ground. Ito ground to mga boss.
Pwede nyo naman i-connect sa ibang body ground basta yung sure kayo na na maganda yung pagkaka-ground ng inyong busina para maganda yung tunog. So, i-connect ko lang yun dyan mga boss. Ayan mga boss, nakakonect na siya. Tapos next naman mga boss, ito yung sa isa kong busina pa. I-connect ko rin yan dito. So may binalatan natin na wire. Kasi yan mga boss, body ground yan. Kailangan kasi yan para gumana yung mga busina natin. Kasi kung walang ground, di rin gagana yung ating mga busina. Okay, kukonek lang natin yan. Tapos mga boss, tatapan lang natin. Okay mga boss, natapan na natin siya. Ibabalik ko lang siya dito sa dati niyang connection. Dito sa may stock na busina ko. Tapos, ito rin yung kaninang tinanggal natin, ibabalik lang natin yan. So, wala tayong gagalawin dyan. Basta yung tinuro ko lang yung i-connect lang natin. Yung i-connect lang natin yun. So, ibabalik ko na yung relay ko. So, okay na mga boss yung ating wirings. So, ito na, tatlo na yung busina natin.